Let us pray mga kapatid. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagdako po ninyo sa amin sa sanctuaryo po ninyo, God, sa gabi po na ito. Tunay nga na kayo po yung nagtatakda, O Diyos, ng lahat, Lord, ng ginagawa, O God, ng bawat isa po sa amin. Dalangin po namin na sa gabi po na ito, mangusap po kayo, O God, sa bawat isa po sa amin. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, Panginoon, sa inyo, lahat ng mga shortcomings po namin, O God, upang sa ganon ay tunay, O Diyos, na ang inyo pong mga salita ay makapasok, Panginoon, sa amin pong mga buhay, sa aming puso, sa aming isipan, O God. Sa inyo po namin itinitiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po mga kapatid at tayo po ay magmamadali. Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Mark. Nasa chapter 10 na po tayo at hanggang 16 ang ating pong papag-aralan. At sa title nito ay sinabi dito ang katuruan ni Jesus tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. So, umiti po dyan yung mga gustong makipaghiwalay. Yung gustong manatili. Actually, napag-aralan na natin ito. Parang nakangiti kayong lahat. Ibig sabihin, parang gusto nating makipaghiwalay lahat, no? Hindi naman. So, ito ay napaka-sensitive na topic. Ito ay talagang pinag-uusapan. Hindi lang sa mga secular, 'di ba, na buhay, 'di ba, ng mga tao, but even inside the church. Ang mga believers ay may mga ganito ring mga klase ng usapin. At kung nanonood po tayo doon po sa programa ng Tulfo, 'di ba? Or ni Tulfo, ano bang title nun? Yung isumbong kay Tulfo, Rafi Tulfo in action. Ayan. Makikita po natin yung iba-ibang klase. Hindi na kasi ako nanonood kasi parang pare-parehas lang yung problema na idinudulog doon. Pero most of the problems na ilay down doon or naisusumbong doon is about yung ganitong klase, 'di ba, ng problema sa buhay mag-asawa, yung pangangalunya, yung paghihiwalay, 'di ba? Ganyan po lagi yung kanila pong sinasabi. So ang mundo ay patuloy na nagki-create ng mga batas upang sa ganun ay maprotektahan yung welfare hindi lamang sa anak, hindi lamang sa part ng babae, kundi maging doon po sa part din, 'di ba, ng lalaki. So sa atin, ewan ko kung naipasa na yung batas patungkol sa divorce, pero parang pinag-uusapan pa 'yon, 'di ba, hindi pa daw, sabi ni Ate Cynthia, hindi pa na-approve, pero pinag-uusapan 'yon. At lagi pong sinasabi ng iba sa mga mambabatas at kahit sa mga tao na kapag toxic na yung klase ng relationship is you need to get out of it. 'Di ba? Kasi hindi lang naman yung mga maltreatment, 'di ba? Yung mga ganon, hindi lang yung mga pananakit, pambubugbog, yung RA, gara? Abuse sa kababaihan, yung bawsi, mga ganon. Hindi lang naman 'yon, 'di ba, yung usapin doon, maraming kino-consider, marami kaya sila nagtatalo-talo, 'di ba, tungkol sa batas na iyon, no? At kung titignan po natin, mga kapatid, ano po ba yung stand ng God pagdating sa paghihiwalay? Or ano ba yung stand ng God? But before sa paghihiwalay, paano ba na-create yung sinasabi pong marriage or yung union? Yung union. So, when we go back to the original pattern, 'di ba, ng God, especially dito po kasi malawak po ito na usapin
At gagawin lamang po natin maybe in 15 to 20 minutes. So, pahapyawan na lang po natin yon, sapagkat ino-consider din po natin itong kapatid natin si Ate Cynthia, sabi niya, Pastora, hanggang 9, lang ako, 9:15. So, titingnan po natin, mga kapatid. Malawak po ito na usapin, pero ano ba yung pattern or ano ba yung talagang purpose ng God pagdating po sa marriage? Kasi kung titignan po natin back sa creation, sa Genesis, nakita po natin doon na sinabi ng God na it is not good for a man, 'di ba, na mag-isa siya. Kaya nag-create siya ng makakasama ng lalaki, makakasama, makakatulong niya. Doon po kasi napakadami po niyang gagawin. So nagkaroon ng babae, nagkaroon po ng lalaki, pinag-isa po sila, at yung kanila pong union ay hindi lang sila basta nagsama, di ba, kundi may purpose po yung kanilang union to produce an offspring that will be for the Lord. Magpuproduce sila ng kanilang mga anak, ng kanilang lahi na para po sa Panginoon. So ang God yung nag-institute ng marriage. Marahil sinasabi po natin na ako naman yung pumili kasi dahil sa aking kabataan, pinili ko si ganito, pinili ko si ganyan. Pero ngayon nagsisisi na ako. Di ba? May mga ganon na instances. Kahit ano pa yung reason, ang pinaka tinitignan po natin, mga kapatid, yung union po ng marriage, ang God yung nag-establish. Si God po yung nag-establish. So, anything that God established, sinabi po doon, di ba, sa scripture, na hindi ito dapat paghiwalayin ng tao. Hindi ito dapat paghiwalayin ng tao. So, dito naman ma-erase again yung mga concern na paano kapag binubugbog ako? Paano kapag hindi na ako masaya? Paano kapag yung asawa ko hindi nagsusuporta? Ako lang yung laging ako na yung kawawa, 'di ba, yung mga ganon. Dapat yung marriage ay partnership, 'di ba? Sinasabi nila, dapat parehas kami ng goal, dapat parehas kami ng pupuntahan. Dapat magtutulungan kami. So, ganun po yung laging sinasabi ng mga iba na gusto ng makihiwalay or makipaghiwalay doon po sa union na kanila pong ginawa sa harap ng Diyos na sinabi po nila, for better or for worse, till death do us part. So ano naman yung sasabihin sa atin ng God pagdating po sa marriage? So let's look, mga kapatid, verse by verse. Papaanuhan lang natin to. Pagalis doon, sabi doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuruan. So tuturuan po tayo sa gabi po na ito patungkol po sa issue ng paghihiwalay. Ito ay sinulat din ni Matthew at sinulat din ni Lucas, sabi dito verse 2, may ilang Pariseo yung gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, naayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? So naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? So itong mga Pharisees na ito, alam po natin na lagi po silang naghahanap, 'di ba, ng kanilang maipaparatang sa Panginoong Jesus. So they don't just raise this question kasi gusto nila ito yung kanilang itanong or ito yung kanilang problema. Lagi po nating tatandaan na ang hinahanap po nila ay yung maipaparatang po nila, gusto nilang subukin, 'di ba, yung Panginoong Jesus. Ito po yung pinaka-topic sa Israel sa kapanahunan po na ito. Kasi way back as we remember, 'di ba, yung napag-aralan po natin dati, si John the Baptist, mga kapatid, ay napugutan ng ulo dahil sa issue na ito, 'di ba? Dahil sinabi niya doon kay Herod na hindi dapat kuhanin, asawahin yung asawa ng kanyang kapatid. So ito yung nagbigay siya ng
kinonfront niya itong hari na nagro-rule sa lugar na ito, sa kapanahunan po na yon, at yun po yung nag-lead sa kanya pong kamatayan. So ito yung issue. So yung pagre-raise ng problema po na ito na sinasabi po nila sa Panginoong Jesus, meron pong purpose itong mga Pharisees na ito. Kung si John the Baptist ay pinugutan ng ulo, probably kapag itong si Jesus, sumagot din siya at automatically hindi rin mag-agree. 'Di ba? Sa tingin nila ay hindi mag-agree itong si Jesus doon po sa present na situation or doon sa ginawa ng hari na pagkuha doon sa asawa ng kanyang kapatid. So ano yung itutugon, 'di ba, ng Panginoon sa kanila? Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? So yun yung tanong, no? Sumagot siya, ano ba ang utos ni Moses sa inyo? So lagi nating nakikita si Jesus na ganito, na nagtatanong siya, tinatanong siya, tapos nagtatanong din siya, 'di ba? Binabalik niya yung tanong sa kanila. So verse 4, sabi dito, sumagot naman sila, ipinahintulot po ni Moses na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. So may ganun sa Bible study kasi pinag-aaralan natin napag-aralan natin ito sa book especially ng Deuteronomy. Makikita po natin na binanggit po doon na itong sinasabi ni Jesus sa kanila, gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. So may mga reason kung bakit gustong makipaghiwalay ng lalaki, 'di ba, sa kanyang asawa, maaring hindi na ito nagiging kaluguran sa kanya, or meron na siyang nakitang iba, 'di ba, may mga ganon na problema. So sabi dito, sabi ni Moses, sige, gumawa ka lang ng kasulatan ng paghihiwalay, Pero dito verse 5, sinabi dito, ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moses ang utos na yon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Dahil sa katigasan ng inyong ulo. So, isa sa mga reason kung bakit makikita po natin dito na ang paghihiwalay, mga kapatid, ay resulta po ng katigasan ng ulo. Resulta po ito ng katigasan ng ulo. Bakit? Kasi way back doon po sa pattern na sinasabi po natin, 'di ba, sa patungkol sa marriage, yung union supposed to be na i-dedicate, 'di ba, sa Panginoon, na hindi po ito dapat maghiwalay, Hindi po ito dapat sirain, 'di ba, ng kahit na sino man. So kung matigas yung ulo mo, you will disobey the Lord. Sino lang talaga yung magmamatigas, 'di ba, na sirain yung tipan, 'di ba, ng Panginoon sa pagdating sa marriage. Kasi siya yung nag-establish ng marriage eh. Kung pwede naman sanang 'di ba, mag-isa na lang ni Adan. At ang kausap niya, pag nakita niya yung unggoy, 'di ba, parang mukhang magka naman sila, 'di ba? Magka-forma naman sila. Pwede naman na sana yung unggoy, 'di ba? Pero hindi kasi ganoon yung pattern ng God. O kaya nakita niya yung leon, 'di ba? Parang pwede na silang maging friendster, 'di ba? Parang ganoon. Pwede naman sana 'yun eh. 'Di ba, na hindi naman magpo-produce, 'di ba, ng offspring. Kapag magkaiba, 'di ba, nakakita na po kayo ng gasawan ng unggoy. Mukhang unggoy, 'di ba? Pero yung unggoy na hayop, wala pa yata, 'di ba? Hindi ang Lord yung nag-establish talaga, 'di ba, ng marriage, ang tao sa tao, 'di ba? Ang hayop sa hayop, Ang hayop sa hayop, So, para magkaroon po sila ng offspring, Pero sabi po dito sa atin na, alam mo 'yon, dahil sa katigasan ng ulo ninyo, kaya pinayagan kayo ni Moses, hindi ako. Hindi ako nagpayag sa inyo, hindi niya sinabi. Sinabi ko kay Moses na payagan kayo, pero sabi niya, dahil siguro, sa dami ng kanilang mga reklamo, di ba? Itong si Moses na mag-isa lang, ay sinabi niya, sige na nga,
Kasi nakaka, ano na, no? Alam mo yun, nakaka-pressure na. Di ba yung mga issue na sinasabi sa kanila. So, dahil sa katigas, ginawa ni Moses ang utos na iyon, sabi niya, so very clear, si Moses po yung nagpahintulot, di ba, ng paghihiwalay, no, sa kapanahunan po na iyon. Wala pong, walang command ang God na sinabi dito, kahit sa Old Testament, kung babasahin po natin, sinasabi po ng Diyos na I hate divorce. I hate divorce. So, paano ngayon yan? I hate divorce. Sabi niya, no? So, paano ngayon yung gagawin kapag hindi na kayo magkasundo? Diba? Paano yung gagawin kapag hindi na nagwo-work? Diba yung marriage? Sabi dito, tignan natin, ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moses ang utos na yon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. So dito pa lang makikita po natin na walang ibang gender maliban sa babae at saka sa lalaki. No? Sabi dito, 7, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalaway magiging isa. So kung yung paghihiwalay, mga kapatid, marami pong naghihiwalay dahil hindi po sila, di ba, hindi sila humihiwalay doon sa kanilang mga magulang. Di ba? Mag-asawa na pero nakatira pa doon po sa kanilang magulang. Or kahit nakahiwalay sila ng bahay, pero ang lagi pa rin nagkokontrol sa kanila is yung kanilang mga magulang. Sino po sa inyo ang ganon? Wala naman, Well, parang wala naman, no? Yung nangingialam si tatay, nangingialam si nanay, yung biyenan, di ba? Pinapakinggan. Napakahirap po ng ganong klase ng ng marriage, di ba? Na maraming naghihiwalay sa ganun eh. Yung lalaki, ang pinapakinggan niya yung kanyang magulang, nagsusumbong siya ng mga problema doon sa kanyang mga magulang, di ba? Siyempre magagalit naman itong mga magulang doon sa asawang babae. Ganun din, vice versa, nagsusumbong din yung babae, di ba, doon sa kanyang magulang, magagalit din sila. So, napakagulo, di ba, ng ganung klase, ng relasyon. So, it is very clear dito na sinabi po na kapag mag-asawa na yung isang tao, dapat po siyang humiwalay. Di ba, humiwalay, sabi dito, iiwan ng lalaki, siya at ng babae din, ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa. At sila, ang dalaway magiging isa. So kung magiging isa sila, mga kapatid, yung parang sinasabi po doon sa original na nag-stick sila together or nakaglue sila together. Dito pansinin po natin yung mga bagay na ginuglue po natin. 'Di ba? Yung talagang stick na yung sticky na glue. Kapag glino po natin yung isang bagay, tapos bigla po natin yung tatanggalin after siguro mga 1 day or 2 days, makikita po natin na hindi na maganda yung bagay na yon. 'Di ba? Kahit idikit mo ulit yon, magkakaroon na, hindi na siya magiging parang bago. May lamat na, may may pigis-pigis na, 'di ba? May hindi na siya magiging ganun po sa marriage, 'di ba, mga kapatid? Na kapag humiwalay ka, hindi na 'yun magiging hindi na 'yun magiging anong tawag doon? Parang hindi na 'yun magiging fresh, hindi na 'yun magiging parang bago, 'di ba? Hindi na siya magiging katulad ng dati. So kapag nakipag-isa pala yung isang tao, sila'y magiging isa. Yung nanay, yung tatay, yung mga kapatid ng lalaki ay kapatid na rin nung babae. So lumalaki po, 'di ba, yung kanilang pamilya. Yung nanay ng babae ay nanay na rin ng lalaki kasi iisa na po sila.
May mga kwento, di ba mga kapatid, na pinagdadamutan ng babae yung pamilya ng lalaki. Or kaya yung lalaki, yung pamilya ng babae. Parang kinoconsider nila na ibang mga tao po ito. Pero sa Lord, iisa na po sila. No? Yung mga kapatid ng asawa ay mga kapatid na din po niya. No? Sabi dito, hindi na sila dalawa, kundi isa. Verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So kung tinitignan po natin dito, 'di ba, yung sanctity po ng marriage, ang God po yung nag-establish. So dito pala makikita natin, wala palang paano 'yon? 'Di ba? Paano 'yon, no? So sabi dito, pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Siya ay nagkakasala, sabi dito, ng pangangalunya sa kanyang asawa. So kung iisa-isahin po natin, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. So walang divorce. Diba? Hindi ipinapahintulot sa lesson po natin na ito yung paghihiwalay. No? Ganun po, alam mo, binigay ng Diyos ito na command para protektahan yung marriage. 'Di ba? Kaya nga napakaganda na nag-aaral po sa salita po ng Panginoon, 'di ba? Dahil maida-direct ka sa kung ano yung talagang dapat, 'di ba, na sundin ng isang mananampalataya, no? At sabi dito, gayon din ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin, 'di ba, ng pangangalunya. So kung ganito po yung command ng God, you will protect your marriage. Alam mo 'yan, may separation, 'di ba? May separation pagdating po doon po sa mga doon sa mga abuses. Hindi naman ibig sabihin nito dahil hindi po pwedeng makipaghiwalay, ipapabugbog mo na lang yung iyong sarili, ipapapatay mo na lang yung iyong sarili, di ba? May mga naman, ang God is a protector of life, di ba? May mga naman sa kapanahonan natin ngayon, may mga batas po naman, di ba, na nagho-hold, di ba, doon po sa karapatan ng kahit na sino man, di ba, na inaabuso. So, ganito po ka-sanctified yung marriage. But as we go on sa atin pong pag-aaral, di ba, mga kapatid, babanggitin din po, di ba, ng Panginoong Jesus na may grounds ng divorce. No? So, dito, kaya kung ito yung batas, pipiliin mo kung kanino ka makikipag-asawa or makikikasal. Di ba? Dahil doon po sa sa Panginoon, He hated so much divorce. Pangungiti si Pastora. No, He hated divorce. No? Pero, di ba, sa grounds po ng pangangalunya, God is allowing divorce. Pero, kahit, alam mo yun, may mga ganun, di ba, na nangalunya, hindi naman basta-basta kasi may katuruan din si Paul, di ba, pagdating po sa bagay na ito, pero as we go on, makikita po natin. Sabi ko nga po, malaki po itong usapin, no? 13, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit sinaway siya ng mga alagad, no? So, isang kwento po ito, di ba, na dahil may katuruan tungkol sa paghihiwalay, siyempre nandyan din po, di ba, yung mga bata. Uy, may picture ng mga bata. Yan, sabi dito, pumunta po sila dito kay Jesus, itong mga tao po na ito na may dala pong mga bata,
at hinihiling po nilang ipatong ni Jesus ang kanyang kamay. Ngunit, sinaway sila ng mga alagad. No? Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. No? Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan po sila, no? May kailan ba tayo nag-usap, Pastora, no, na nabanggit po sa akin ni Pastora na merong church yung kaibigan po niya, na pastor, no, sa Pilipinas, na ang dami-dami daw mga bata. So sabi niya, sabi namin na kapag maraming mga bata doon sa loob ng iglesia, 'di ba? That means to say, lalaki din po yung mga bata, 'di ba? At alam mo 'yon, sila ay napakaganda na tinuturuan po ng maaga, 'di ba, sa loob po ng iglesia. Kasi magiging mga mananampalataya po ito, magiging member po ito, 'di ba, ng iglesia, no? Wala po kasi tayong mga bata, 'di ba, dito. So kung tayo po ay tumanda, 'di ba? Walang papalit sa atin. Pero sa Pilipinas ganon, no? May mga bata, talagang may children's ministry, 'di ba, yung bawat iglesia. So maganda po 'yan, yung train up a child in the way he should go so that when he grows old, he will not depart from it, no? So, ang tingin ng mga alagad, sagabal po itong mga bata na ito. Istorbo po yung mga bata na ito sa ministry po ng Panginoon. Kasi, ang hirap naman talagang magturo na ang daming maingay na mga bata. Normal po kasi sa kanila, di ba, yung pagiging maingay. May umiiyak, may nagugutom, may naiihi, may natatae, di ba? May mga ganyan na, sino po sa inyo ang nakapagturo ng mga bata sa DBCS? Yan, si Ate Cynthia, Sister May Grace. Di ba magugulo po yung mga bata? No? At ang tingin ng mga alagad ay mga sagabal po sila o istorbo, pero sa Panginoong Yesus, makikita po natin that He loves, di ba, yung mga little children. Para sa Kanya, ay sila din po, di ba, ay ministry. So let us pray, mga kapatid. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami minsan pa, O Diyos, sa inyo pong katuruan, O God, pagdating po sa marriage at saka sa paghihiwalay. Salamat na kayo po yung nag-establish po nito. At alam po namin na it is a gift, O God, from you, Panginoon. At dalangin po namin na sa mga kapatid po, O Diyos, na napagkalooban po ng ganito pong klase ng gift, dalangin po namin that they will always pray, Panginoon, para doon po sa kanilang marriage, O God. And whatever be problems na meron po sila, O God, sa kanila pong married na life, Panginoon, dalangin po namin na you are the God, O Diyos, na siyang kanila pong titignan, Panginoon. Kayo po yung magtuturo po sa kanila kung paano po nila i-restore, paano po nila patitibayin, O Diyos, paano po nila isasubmit sa inyo, Panginoon, ang kanila pong mga unions, O God. At doon po, O Diyos, sa mga single, O God, sa iglesia po na ito, dalangin po namin na they will always look unto you, Panginoon, kung ano po yung will po ninyo, O Diyos, pagdating po, Panginoon, sa ganito pong klase ng gift. And dalangin po namin na sa bawat isa, O Diyos, ay tunay, Panginoon, na maging kaluguran po ninyo, O God. At maging sa mga bata, O Diyos, sa membro, Panginoon, ng aming pong pamilya at ng community na meron po kami, dalangin po namin na patuloy po ninyo, O Diyos, na bigyan ng pagkakataon ng mga bata po na ito na maministeran, O Diyos, ng mga iglesia, O God, na malapit, O Diyos, or nagmi-minister, Panginoon, sa amin pong mga lugar. Sa inyo po namin itinitiwala ang lahat, O God, ang amin pong mga napag-aralan sa gabi po na ito. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.